ganda, no? Matay-tay dito. Nag-class ng tubig naririnig mo, no? Sunset. Kaya sarap kayang mabuhay ng ganito lang. Simple, tahimik, walang maraming worry. Hinihintay ang paglubog ng araw, pagdasal, pagluto ng seafood. Basta sama-sama lang lahat. Walang may sakit sa bahay. Lahat walang problema sa pangangatawan. Lahat ng kapatid masaya. Lahat ng mga nakatira sa bahay mo masaya. Lahat ng mga neighbors masasaya. Yung hindi ka pinupuntahan sa bahay 10 oras ng gabi para manghingi lang ng gamot o manghingi ng pera o manghiram ng pera pang ospital. Sarap ng buhay. Masaya ang buhay pag nakaisip ng problema. Dahil, yun. Kay, sobre. Nakahinga ako ngayon eh. Sarap na hinga. Sarap na hinga. Dito na ako naabutan ng sunset. Uy, ang ganda-ganda. Super ganda. Ang liwa-liwanag. Teka ha, full shot natin. Yun, sus. Ay, ganda na dun oh. Ayan oh. Ang liwa-liwanag. Hmm. It's paradise out here. Super ganda. My God, ang ganda. Super Lord, ang ganda-ganda. Sarap.
mababasa ako sa tubig. Lapit tayo, lapit. Ayan, malapit na mabasa. Uy! Yay! Malapit lang mabasa. Halika. Abutin mo pa ako. Bilis. Bilis, bilis. Halika, halika, halika. Mm. Ganda mo. Ganda mo talaga. Eto sila, nangunguha sila ng mga shells. Tanging hanap buhay nila dito ay mag-collect ng mga shells. Saka nila na ibibenta sa market. Ito sila yung mga fisherman na dito lang nakatira malapit sa seashore. Ito kasi lugar na to is seldomly published yung mga works ng mga tao dito. Yung the usual ba na nagko-collect ng mga souvenir items, mga shells for display. And mostly sa kanila talaga, ito ng dagat yung kanilang buhay. One time kaya, nagpunta kami dun sa matataas na part ng Kulase. Nagpamigay kami ng sari-saring mga goods, damit, food supplies, medicine. That was way back in 1999, 2000. Kasi yung isang plano doon ng department namin sa biology is to provide training sana doon sa livelihood generating income nila. So, unfortunately, hindi ako nakadalo kasi I have to take my master's in Ateneo. So, by that time, doon na ako nag-concentrate sa academics na po how to deal with the problems in the community by providing them techniques on how to teach the students well with biotechnology and paano kaya nila ma-apply yung mga concepts na hindi talaga ma-attain kasi nga walang provided na mga laboratories at instruments dito sa Rojas City. So, doon ako nag-focus. So, sa isip ko lang, yung training na nangyari sa amin doon sa national office, only a few lang yung naka-avail ng benefits. Kasi nga, hindi naman kami na-providean ng national office ng mga required facilities to come up with good projects. So, unfortunately, yun sana ang gusto kong ipaabot sa lahat na Capiz National High School is a great, great school, a pool of beautiful minds and promising endeavors await our students. Unfortunately, since hindi naman lahat ng students namin ay mayayaman, 90% is mahirap, only 10% of the population earns higher than the average daily monthly income ang mga parents. So, limited din yung makaka-avail ng mga special projects and experiments na pwede nilang ma-provide for themselves and the school also. Yun nga yung approach namin ngayon, yung UBT or Understanding by Design. Yung mga students na nga mismo, pinapadesign na namin ng mga modules or ng lesson for the day kasi yun lang yung kaya nilang i-provide for themselves.
Kasi napaka-unideal naman na provide ka ng environment to students na hindi nila kayang i-achieve because of the fact that the school is facilitate is what we call this, yung facilities of the school is not enough or not standardized to provide good results for the studies. So kung ano lang yung meron na pwedeng mabigay, yun lang ang pwedeng i-assist or i-facilitate ng mga teachers. Pero service-wise, Capiz National High School is the best school there is in the region. In the province of Capiz, it is the mother division leader school. Yun nga lang ang hinihintay namin, yung break na ibibigay sa amin at sa mga students namin in the regular class. We hold 5 different schools in a school. We have night class for supporting students. We have the regular class, yung RBEC. Yun yung mga students na they get the standard curriculum from the national office. Then we have the SOF, School for the Future. Then SCA, School for Culture and the Arts. And what's the last? School for Culture and the Arts. So 5. Yan. Oh, it's nice having it here. Ganda talaga dito. Yan oh, sunset na. Yan. And, pero hindi pa rin naaabot ng water yung aking mga legs. Suga-suga kaya tayo ng konti. Halika, halika, halika. Lapit, lapit, lapit. Bilis! Ang ganda ng shoot. Ay, nako. Ang daming naliligo na. Ang daming tao pala dito. Sa ganitong oras ko pala. Uy, may birds. Flock of birds. Ayun, sa dulo. Eto na yung mga farmers. Yan yung mga anak nila naghihintay sa kanila kung merong nakita or nahuling mga fish. Ang daming palang tao dito pag ganito.